What is up guys? Magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi. Luzon, Visayas, Mindanao at sa mga kababayan nating OFW. Panibagong topic tayo mga kababayan, pero bagong lahat, huwag kalimutan mag-like, follow and share sa ating Facebook page at TikTok account. So ito, panibagong topic mga kababayan. Filipinos deserve a better VP. Ano ang sa tingin niyo mga kababayan? At talakayin natin ito. Karapat dapat ba sa pagiging vice-presidente o maging presidente itong si VP Sara? Number 1. VP Sara told no comment on China bullying means no love for the Philippines. Ito pong topic sa pambubuli, panghaharas ng mga China sa West Philippines Sea sa ating mga mangingisda, sa ating mga Pilipino. Walang masabi itong si VP Sara. Bakit? Sa tingin niyo mga kababayan, i-comment nyo yan kung bakit, ano sa tingin niyo, bakit walang komento itong si VP Sara sa pambubuli at pangharas ng mga China. Pangalawa, VP Sara silence on Pogo ban. West Philippine Sea issue indeed troubling lawmaker. Tungkol naman po ito dito sa Pogo. Talakayin naman po natin mga kababayan. Nagkakagulo po itong ating mga senador sa paglaban dito nga po sa mga nagmamay-ari ng Pogo dahil ibinan nga po ng Pangulong Bongbong Marcos, legal man o illegal, ang mga Pogo na nagkalat sa Pilipinas. Pero mga kababayan, may narinig din ba kayo na sagot o tumutol si VP Sara dito sa pinaglalaban ng ating mga senador sa mga nagmamay-ari o nagpayaman ng gusto sa mga ibang Chinese at Pilipino dito sa Pilipinas dahil dyan sa Pogo na yan? Wala ring masabi si VP Sara dyan. Pangatlo, yung confidential fund, 125 million in 11 days. Hindi biro yun, napakalaki nun, sobra. Pero hindi masabi ni VP Sara din kung saan napunta yung ganong kalaking pera, mga kababayan. Ito at pang-apat, seek justice for Kibuloy. Ito sa tingin niyo mga kababayan, etong pagtatago ni Kibuloy, ano ba sa tingin niyo mga kababayan? Wala rin komento si VP Sara. Hindi ba dapat tumutulong siya sa paghahanap niyan dahil akusado yun? Human rights, rapist. Pero kung natatandaan niyo mga kababayan noong prayer rally nila, nung nandun pa si Kibuloy, makikita nyo andun si VP Sara mga kababayan. Bakit kailangan protektahan ang akusado? May mga ebidensya, may mga nagsalitang kabataan na naargabyado o naharas na ito ni Kibuloy. Ito pa mga kababayan, pang-5, tungkol naman po sa tokhang sa Davao mga kababayan. Nagsalita ang ex-COP na approve nga daw po ito noon dating si Mayor Sara Duterte pa sa Davao. We don't deserve a vice president who escaped to Germany to watch a Taylor Swift concert while Manila was flooded. We don't deserve a vice president who, instead of urgently aiding calamity victims and offering constructive solution, used the mystery of her fellow men as an opportunity to compose lies, blame others, hide his father's failure. We don't deserve a vice president whose sense of entitlement leads her to aggressively demand
as if it were her royal birthright to keep 400 personal bodyguards whose salary and equipment cost taxpayer $500 million a year. We don't deserve a vice president who failed miserably as education secretary, who left the running of DepEd to a few of his loyal but unqualified underlings, resulting in the worst failing test scores of our children in history. So ayun mga kababayan, ano ang sa tingin nyo? I-comment down below nyo ano ang masasabi nyo. Karapat dapat po ba mamuno itong si VP Sara dito sa Pilipinas? Comment down below nyo yan mga kababayan ha. Maraming salamat sa inyong lahat. God bless us all. Thank you.